Hello guys, welcome to Lights TV, and for today's video, let's talk about small business. Okay, itong tindahan na to is bakery siya na may sari-sari store, no? Ang may-ari nito is yung tita ko. Nagtagal lang yung bakery, parang 1.5 taon, tapos yung lola ko na yung nagpatuloy ng sari-sari store. So, nung grade 7 ako, dahil yung mga pinsan ko talaga dati yung mga nagtitinda dito, dahil elementary pa lang ako noon. Nung nag-grade 7 ako, yung mga pinsan ko nag-uwian na, yung isa nag-asawa na, yung isa umuwi. So, ako yung naging tindera dyan. Siyempre may sweldo, Kimi. So, siyempre dahil dyan naman din ako nakatira. Hanggang naging college na ako, graduate na ng junior high school, naging college. Nung second year college ako, sinara tong tindahan na to. And then ngayong third year ako, nagpaalam ako sa lola ko na since wala namang gumagamit ng baba, baka pwedeng ako na muna yung pumwesto, at kung gusto niya na ulit magtindahan, then okay lang. Magtinda na siya ulit. Pero sabi niya, sige, ikaw na muna magtinda dyan. Pero gusto ko na ulit magtinda. Go na. Sabi ko, okay lang, sige Nay. Ano lang yung conversation kadali. Well, honestly, hindi ko naman din talaga passion yung magtinda ng ganyan. Dahil ang talagang ginagawa ko guys is yung gumagawa ng basahan. Ganun talaga ako doon talaga nakaalay ng aking mga atensyon habang wala akong pasok o kaya pag may free time ako. Pero sabi ko, sayang naman yung extra income kahit pa dos-dos, pa piso-piso, 'di ba, kada item. So, ayan, nilinisan ko 'yan. Sobrang daming alikabok talaga niyan. Talagang yung mga tela rin is nandyaraan. At ayan. So, actually, nauna talaga akong namili ng paninda bago naglinis. Kaya kanina may pinakita na akong resibo. So, dito lang ako namili sa Camp Mart. Diyan naman talaga kami namimili simula nung ginawa yan. Pero dati, meron kaming unang pinagbibilan, which is yung Lucky Best. Pero ngayon, nagsara na yung, kaya dito na kami sa Camp Mart. Well, actually, yung Camp Mart is parang, hay naku, kumpleto na rin talaga dyan. Nandyan na ang lahat. Mga kailangan namin. Hirap na hirap ako mag-video. Diyos mia, marimar. At ayan na nga. At ayan na, okay. Skip forward na natin dyan dahil sobrang hirap talaga. Dahil may mga hawak din ako dyang pera. Tapos ayan lang yung napamili ko. Konti lang dahil nagastos ko na yung iba kong puhunan sa rings. So, binilang ko tong income na to. Mga 5 days nang nagbubukas o nag-ooperate yung tindahan. Kada benta, bili agad ng item na panibago. So, ganun yung naging parang ikot niya. Wala akong pasok, binubuksan ko siya hanggang alas 10. Pero kapag may pasok ako, sinasara ko lang siya. Dahil syempre, parang know your priority. Joke lang. So, ganito ko siya parang ginawa, no? Nakasulat ito sa papel ko. So, for demonstration, nilagay ko siya sa may Canva PPT. Disclaimer lang guys, hindi po ako accountant. Eduk po ang aking course, pero ito lang po yung aking pamantayan kung paano ko po siya ginawa. Yung unang nilagay ko po ay product name, for example po yung Royal, tapos po nilagyan ko ng capital per piece. Pieces na po siya, 200 pesos ang puhunan, so divided by nyo siya, 8.3 ang lalabas. So ang selling price, depende sa inyo, pero sa amin kasi is 12. So may profit kang 3.7 pesos kada isang piraso. So yun lang.